Kamusta mga ka-Ready to Learn? Ako nga pala muli, si Teacher Reggie. Masaya ako at makakasama ko kayo muli sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baita. Magbalik-aral. Atin ang balikan ang ating nakaraang aralin. Ano ang ating naging aralin noong nakaraang araw? Magaling! Ating tinalakay ang tungkol sa natatanging kakayahan. Ano-ano ang mga iba't ibang talento at kakayahan na maaari niyong taglayin? Mahusay! Maaaring pagsayaw, pagkanta, pagpipinta, pagluluto, sports, at marami pang iba. Ano ang kinakailangan upang mapalago ang ating angking talento at kakayahan? Mag-ensayo araw-araw at ibahagi sa ibang tao. Magaling! Sa tingin ko talaga ay natuto kayo sa ating nakaraang aralin. At bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay may ipapakilala ko sa inyo. Siya si Pedro. Pedro, mag-hi ka muna sa ating mga bagong kaibigan. Hello mga ka-ready to learn. Masaya ako na makasama ko kayong lahat. Pedro, handa ka na ba sa ating bagong aralin? Opo, Teacher Reggie. Magaling! Mukhang handa na rin sila. Tara na! Pagtitiwala sa sarili. Pedro, mga bata, sa araw na ito ay ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili. Ngayon mga bata, may kwento akong ibabahagi sa inyo. Wow, Teacher Reggie. Gusto ko po yan. Excited na po ako sa kwento mo. Mga bata, ito ay kwento na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Excited na ba kayo mga bata? Wow, Teacher Reggie. Gusto ko po yan. Magaling! Simulan na natin. Buksan ang mata, ang tenga, at bubusugin ng kaalaman at aral ang ating mga puso at isipan. Tara na mga bata! Ano ang kahalagahan na magamit ang inyong talento? At ano ang mangyayari kung hindi mo ito ipapakita? Halika, ating tunghayan ang kwento ni Ento, ang batang maraming talento. Si Ento, ang batang maraming talento. Akda ni J. Lopo. Si Ernesto, o mas kilala sa kanila bilang si Ento, ay batang maraming talento. Sa edad na 8, nagagawa niyang gumuhit ng larawan at iba't ibang disenyo. Nakatutula, nakaaawit, at nakasasayaw rin siya ng mahusay. Sa pagtutuos ng kwenta sa matematika ay mabilis din siya. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay niya. Maging ang mga kapitbahay na bata ay humahanga sa kaniya. Isang araw, pinaaawit siya ng ama sa videoke. Narinig ito ng mga kapitbahay at sila ay nagpalakpakan. Ang ganda ng boses mo, Ento! Sabi ng dumaang si Aling Carmela. Manang-mana sa inang si Gemma. Dagdag pa niya. Masayang masaya si Ento. Umawit siyang muli. Maganda ang simula. Sa bandang dulo na mataas na tono ay hindi niya naabot. Pumiyok ang boses niya.
Biglang nagtawanan ng malakas ang mga naglalaro sa labas. Napahiya si Ento sa nangyari. Iyak siya ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at nagmukmok. Ayaw na niyang umawit muli. Pati ang pagguhit ay itinigil na niya. Hindi rin siya tumutula ni sumasayaw. Naging tahimik siya at hindi pala kibo. Nawalan na rin siya ng sigla na dating mayroon. Lagi na siyang malungkot. Kinausap siya ng kanyang nanay, Gemma. Anong problema mo, Ento? Nakayuko lang siya at umiiling-iling. Dinaramdam mo pa rin ba ang nangyari noong nakaraan? Tanong ng ina. Nauunawaan ko ang nangyari. Subalit, hindi ka dapat malungkot. Paliwanag nito. Maganda naman ang iyong boses at mahusay kang umawit. Pero sumabit po at pumiyok ako. Pinagtawanan nila ako dahil dito. Tugon niya. Ayoko na pong umawit. Alam mo ba, Ento, na kahit mga sikat na mga awit ay nagkakamali rin? Tanong ng ina. Ganon pa man, hindi sila tumitigil. Hindi ko na po kayang humarap sa mga tao at ipakita ang kakayahan ko, sabi ni Ento. Alam mo ba ang mangyayari kapag hindi mo ito ginamit? Unti-unting hihina hanggang mawala ito, sabi ng ina. Ganito, Ento. Ani ni Aling Gemma. Ang kakayahan o talento ay patuloy na nililinang. Kahit mahusay ka na o hindi pa, patuloy ka dapat na nag-e-ensayo. Inaaral mo rin dapat kung hindi ka pa masyadong mahusay. Nagpapatulong ka rin dapat sa ibang marunong upang maturuan ka. Darating ang panahon at ikaw ay mas lalo pang magiging mahusay. Napaisip si Ento. Tama nga ang sabi ng ina. Simula noon, araw-araw na siyang nag-ensayo at ipinakita ang kakayahan. Bumalik na ang kaniyang tiwala sa sarili. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Opo, Teacher Reggie. Nakinig po ako ng gusto. Oo, Pedro. At tiyak ko na kayo ay nakinig sa ating kwento. Opo, Teacher Reggie. Magaling! Kung ganon, ay ating nang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Halina, mga ka-ready to learn. Atin ang gawin, ating gawain. Buksan ang isipan, makinig sa panuto. Sagutan ang ating gawain. Panuto. Sagutin ang mga katanungan ayon sa kwentong binasa. Isulat ang iyong sagot sa iyong papel. Unang bilang. Ang mga sumusunod ay katangiang taglay ni Ento maliban sa patlang. A. Pagguhit. B. Pag-awit. C. Pagtula. D. Pag-arte. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot nyo ba ay letrang D, pag-arte? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D, pag-arte. Mahusay! Ikalawang bilang. Ano ang nararamdaman ni Ento kapag naipakikita niya ang kakayahan at kapag pumapalakpak ang mga kapitbahay? A. Naiinis. B. Nalulungkot. C. Natutuwa. D. Natatakot. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot nyo ba ay letrang C, natutuwa? Ang tamang sagot ay letrang C, natutuwa. Mahusay!
Ano ang ginawa ni Ento matapos pumiyok habang umaawit? A. Umiyak ng umiyak. B. Nagkulong at nagmukmok. C. Tumahimik at hindi kumibo. D. Lahat ng nabanggit. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot nyo ba ay letrang D, lahat ng nabanggit? Ang tamang sagot ay letrang D, lahat ng nabanggit. Mahusay! Ikaapat na bilang. Kapag hindi ginamit o ipinakita ang kakayahan, ano ang maaaring mangyari? A. Mawala ito. B. Mas dumami. C. Mas humusay. D. Mas malinang. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot nyo ba ay letrang A, mawala ito? Ang tamang sagot ay letrang A, mawala ito. Mahusay! Ikalimang bilang. Tulad ni Ento, mahalagang ibalik ang patlang. A. Kabutihan. B. Kalungkutan. C. Katamaran. D. Tiwala sa sarili. Ano ang kasagutan ninyo? Ang sagot nyo ba ay letrang D, tiwala sa sarili? Ang tamang sagot ay letrang D, tiwala sa sarili. Mahusay! Mga bata, dumako na tayo sa pagyamanin. Sa pagyamanin, kayo mga bata ay malayang magsasanay upang mapagtibay ang inyong pagkaunawa sa ating aralin. Tara, simulan na natin! Suriin ang bawat larawan at sabihin kung ang mga ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa sarili. May pagtitiwala ang batang lalaki sa larawan dahil nagawa niyang magbasa ng maayos sa harap ng kanyang mga kaklase at guro. Mahusay mga bata! May pagtitiwala ang batang lalaki sa larawan dahil nagawa niya na umorder ng gusto niyang pagkain sa fast food chain kahit nag-iisa. Panuto. Isulat naman ang salitang mali kung sa iyong palagay ay may maling nakasaad sa pangungusap. Unang bilang. Ang tao ay may abilidad sa paggawa ng may buong kahusayan. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay tama. Ikalawang bilang. Ang labis na pagtitiwala sa sarili ay nagpapakita ng kayabangan. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot
ay mali. Ikatlo, ang iyong talento at abilidad ay baliwala kung ito ay hindi mo nagampanan ng maayos. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay tama. Magaling! Ikaapat, laging isaisip na ang talento ay dapat ibahagi sa ibang tao upang tayo ay umani ng papuri at parangal. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay mali. Mahusay! Ikalima, ang pagtitiwala sa sarili ay isang uri ng motibasyon upang magampanan natin ng maayos ang ating ginagawa. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay tama. Mahusay! Mga bata, atin nang sagutan ang tayahin, kung saan masusukat ang antas ng inyong pagkatuto sa ating aralin. Tara na mga bata, simulan na natin! Panuto, basahin at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang tamang letra ng sagot at isulat ito sa inyong papel. Simulan na natin! Unang bilang, mahalaga para sa isang bata ang magkaroon ng sa sarili upang magampanan ng maayos ang sariling hilig at talento. A. Talino. B. Tiwala. C. Tikas ng tindig. D. Tibay ng loob. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang B, tiwala. Magaling! Ikalawang bilang, ang pagtitiwala sa sarili ay isang uri ng A. Inspirasyon. B. Ugali ng tao. C. Motibasyon. D. Paniniwala ng tao. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang C, motibasyon. Mahusay! Ikatlong bilang, ikaw ang napiling lalahok sa paligsahan sa tula, ngunit isa kang mahiyaing bata dahil sa buong akala mo na ikaw ay walang kakayahang magsalita sa harap ng maraming tao. Ano ang gagawin mo? A. Hihinto na lang ako sa pag-aaral. B. Iiyak ako para maawa sa akin ng aking guro. C. Ipapasa ko ito sa aking kaklase na mahusay sa pagharap sa tao. D. Tatanggapin ko, mag-iensayo ako araw-araw at magiging positibo. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang D. Tatanggapin ko, mag-iensayo ako araw-araw at magiging positibo. Magaling! Ikaapat na bilang, magaling kang kumanta. Ikaw ay nananalo na sa mga patimpalak ng 2 beses. Pero sa pagkakataong ito, bigla kang pumiyok habang kumakanta. Ano ang maaari mong gawin? A. Iiyak ako ng malakas. B. Titigil ako sa pag-awit. C. Tatakbo ako papuntang likuran ng entablado. D. Ipagpapatuloy ko ang pag-awit at baliwalain ang isang munting pagkakamali. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang D. Ipagpapatuloy ko ang pag-awit at baliwalain ang isang munting pagkakamali. Mahusay! Kalimang bilang, matibay ang iyong paniniwala sa iyong sarili at sa angking kakayahan. Pero iba ang pagkakaintindi nito ng iyong mga kaklase dahil ang tingin nila sa iyo
ay mayabang, kaya't madalas kanilang tinutukso. Paano mo ito mapapatunayan sa kanila na hindi ka ganoong klaseng bata? A. Hindi ko na sila papansinin. B. Hindi ko na sila kakausapin. C. Aawayin ko sila para tigilan na nila ako. D. Tatahimik na lang at mananatiling mabuti ang pakikitungo sa kanila. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang D. Tatahimik na lang at mananatiling mabuti ang pakitungo sa kanila. Mahusay! Mga bata, sa tingin ko talaga ay natuto kayo ngayon sa araw na ito. Ating tandaan na ang ating kakayahan at talento ay dapat ibinabahagi natin sa ibang tao. Magagawa natin ito kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating sarili. O paano, Pedro? Magkita-kita muli tayo sa susunod nating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baitang dito lang sa DepEd TV! Tapos na ang aralin, mga ka-ready to learn. Mga natutuhang aral, isa buhay natin. Magkikita pa tayo sa susunod na araw. Ngiti ka lang, laging magdasal, maging mabuting tao. Paalam na.